Naniniwala ba kayo na ang tunog ng gintong kampana ay pangontra sa mga nilalang? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Bagwis. Taong 1981, Baryo Iloilo. Lumaki sa poder ng lolo't lola ang magkapatid na si Joker at Bagwis. Maaga silang naulila sa ina. Namatay ito nang ipinanganak ang bunsong si Bagwis. Matapos nun, lumayas ang ama at gumawa ng sariling pamilya. Naging masalimuot ang karanasan ng dalawa dahil sa sitwasyon na hindi naman nila ginusto. Joker, baka mamaya kung saan-saan na naman kayo pumunta ha. Mamaya papalaot na ako. Walang aalalay sa lola nyo sa mga gawaing bahay. Mag-igib nga muna kayo para makapagluto na ang lola nyo ng hapunan. Aalis ako ha. Pakiusap sa inyong dalawa. Huwag niyong bibigyan ng sama ng loob ang lola nyo. Wika ni Lolo Dako. Lolo, ang pagsabihan niyo po si Bagwis, hindi naman po yan tutulong eh. Nasasanay na po yan na walang ginagawa. Nakikipaglaro lang sa labas. Ewan ko ba, bakit pabalik-balik yan dun malapit sa kakao yan? Tugon ng panganay na si Joker. Kakao yan. Di ba sinabihan ko na kayong dalawa na wag aabot doon? Hindi ba kayo natatakot sa malaking puno sa lugar? Narinig ko pa nga sa mga kababaryo natin. May naninirahan daw doon ng mga nilalang. Wika ni Lolo Dako. Aswang. Paano naman po magkakaaswang doon? Marami na pong nakatira doon eh. Nga po pala, Lolo. Nakita niyo ba yung bagong lagay na kampana sa kapilya? Ang ganda. Lola, mukhang yari po sa ginto yun ah. Sabi nga po ng mga nagnonovena, gawa pa daw po yun ng panahon ng Kastila. Sila Mang Mante po yung naglagay, yung taga-kalembang ng kampana. Wika ni Bagwis. Nako Bagwis, ang pinag-uusapan natin, yung kakulitan mo. Sinong taong maglalagay ng gintong kampana sa kapilya? Siguradong nanakawin yun pag nagkataon. Huwag mong ibayin yung usapan. Papaluin ka ni Lolo kapag hindi ka sumunod sa mga utos. Bahala ka dyan. Basta ako mag-iigib na. Dami mong palusot. Wika ni Joker. Pagkatapos nyong mag-igib, samahan niyo ang lola nyo sa kapilya at magdidilim na. Siya ngayon ang nakatoka sa pagnonobena. Sige na. Bagwis, yung sinasabi ng lola mo, kung ayaw mong ako mismo ang tumawag sa mga aswang para kunin ka, pasaway ka eh. Hindi ka nakikinig. May nakatira dyan sa kakao yung binabalik-balikan mo. Nako, hindi sa tinatakot ko kayo. Siguro hindi nyo pa kasi nakikita eh. Usap-usapan na yan ng mga tanggero sa baryo. Bigla na lang sumusulpot yung dalawang matanda at ang matindi. Hindi basta matanda. Aswang sila na galing pa sa aplaya. Naghahanap ng mabibiktima dito sa atin. Kung pasaway ka at ayaw mo makinig sa lola mo, abay ibibigay kita sa kanila. Tandaan mo yan. Wika ni Lolo Dako. Napayuko na lang ang bata. Sa ayaw man o sa gusto ay kailangan niyang sumunod. Lalo pat wala ang lolo nila para maalalayan ang lola. Kada hapon itong namamalaot at naglalatag ng gamit. Ito ang panghuli sa mga alimango at alimasag. Madalas madaling araw na ito umuuwi o hindi kaya kinabukasan na. Samantalang si Lola Anita naman, deboto ng poon sa barangay, tuwing hapon ay nakatoka na magnobena. Paminsan ay naisasama sila, ngunit ibang klase ang kakulitan ni Bagwis. Mahilig itong magtago kung saan
lalabas na lang kapag tapos na ang pagdarasal. Ayaw ng bata ang mahabang oras ng pagluhod dahil ayon sa kanya ay masakit sa tuhod at nakakabagot. Mag-aalas 5 na ng hapon at tapos na ang dalawa na punuin ang mga lagayan ng tubig. Nagluto na din ang lola ng hapunan bago ito pumunta ng kapilya. Gabi na nang matapos ang pagnonobena, kaya bago sila umalis ng tahanan, nakaluto na para pag-uwi ay kakain na lang at magpapahinga. Ilang sandali pa nang matapos ang gawain, nagyaya na ang lolang umalis. Habang binabagtas ang daan papunta sa kapilya, may nakasalubong silang matandang mag-asawa. Uugod-ugod na ang mga ito at tila hindi na kaya pang lumakad ng mahaba. Naghaharutan ang dalawa habang sinasaway ng lola. Naiingayan ito sa ginagawa ng mga apo. Dala ng paghaharot. Hindi napansin ng magkapatid ang dalawang matanda at nabangga. Halos matumba ang dalawang bata na tila bumangga sila sa pader. Mga utoy, hindi tamang naglalaro kayo sa daan. Muntik na tuloy kayong masubsob. Kung nagkataon, kami pa ng asawa ko may kasalanan. Padilim na, naghaharutan pa din kayo. Wika ng matandang lalaki. Naku po, pasensya na po kayo. Hindi po namin sinasadya. Nga pala, nasaktan ho ba kayo, Lola Anita? Hindi po namin sinasadya. Ito kasi si Bagwis ayaw paawat eh. Sabi ko naman sa'yo, tama na eh. Wika ni Joker. Hala sige, humingi kayo ng pasensya. Kanina ko pa kayo sinasaway, pero hindi naman kayo nakikinig. Bagwis ikaw din. Humingi ka ng pasensya sa mag-asawa. Ay nasaktan ho ba kaya? Saan po pala ang punta niyo? Wala naman pong bahay sa dulo at malapit na pong magdilim. Baka mapano po kayo sa daan. Ay pagpasensyahan niyo na po ang mga apo ko. Wika ni Lola Anita. Pagsabihan mo yung mga apo mo. Lalo pa yung maliit. Baka sa susunod hindi lang ganito ang mangyari. At saka, may iniindang karamdaman ng kasama ko. Mahirap na. Kung may mangyaring masama sa asawa ko, babalikan ko kayo. Muling wika ng matandang lalaki. Habang nagsasalita ang matanda ay may napapansin si Joker na kakaiba. Naging guhit ang itim na mata ng matanda. Hindi nila kilala ang mga ito. Bukod pa dyan, kakaiba din ang pananalita at pagkilos. Ganun pa man, mas pinili na lamang niya na humingi ng paumanhin para sa kapatid. Inisip niya na lang na baka matanda na kaya ganun ang ugali. Habang palayo sa kanila, masama pa rin ang titig ng matandang lalaki. Ilang sandali pa nang makalagpas ang dalawang matanda ay piningot ng lola si Bagwis. Napangiwi naman ito at hindi binibitawan ng matanda ang tenga. Tama na po, Lola. Bakit ako lang po yung pinipingot nyo? Si Kuya po ba hindi? Dalawa kaming nakabangga ng mga... Natigil ang pagsasalita ni Bagwis nang biglang magsalita si Joker. Hoy batang makulit, huwag mo akong dinadamay ha. Kung hindi ka naglikot, hindi natin sila mababangga. Pero, kilala niyo po ba kung sino yung mga yun? Parang ngayon ko lang sila nakita dito ah. Halos lahat ng taga-baryo, kakilala ko eh at alam ko kung taga saan. Parang may kakaiba po sa kanila lola. Pati po sa amoy nila iba eh. Wika ni Joker. Hindi ko rin sila kilala, apo. Eh, baka sila yung sinasabi ng lolo mo na bagong salta dito sa baryo. Kahit ako, kinilabutan sa dalawang matandang yan. At isa pa, hindi man lang sila nausog nung nabangga nyo eh. Eh parang uugod-ugod na yung dalawang matandang yan. Nasaktan ba kayo ha? Ikaw pasaway, masakit pa. Dadagdagan ko pa yung pingot mo mamaya pag hindi ka talaga umayos. Malapit na tayo sa kapilya. Sige na, ayusin nyo na ang sarili nyo at marami ng tao mamaya.
Wika ni Lola Anita. Sakto lang ang pagdating nila sa lugar. Biglang kumalembang ang kampana at umieko ito sa buong baryo. Naagaw ang atensyon nila dahil sa kakaiba nitong itsura. Tila lumang-luma kung titignan, pero mababakas ang kulay ginto na figura. Namangha pa si Lola Anita dahil sa tinis ng tunog ng kampana, na kahit malayo sa mga kabayan, maaabot ng tunog ng kampana. Pumasok na sila sa kapilya. Nang mga oras na yun, may mga ale na nakasuot ng belong puti at nakailera sa tapat ng altar. May hawak na rosaryo at maliit na Biblia. Pinagilid na muna ng matanda ang mga apo. Nagsimula na itong magrosaryo habang nakaluhod papuntang altar. Sabi ko sa iyo di ba may bagong kampana? Pero hindi pa nila sobrang inaayos yung pwesto. May kabigatan daw yan. Ilang tao daw yung nagtulong-tulong Wika ni Bagwis. Sinauna ba yan? Baka naman, galing lang yan sa lumang kapilya. Tugon ni Joker. Psst! Mga bata, mamaya na kayo mag-usap. Mag-uumpisa na. Pwede kayong lumabas kung gusto nyo magkwentuhan. Wika ng isang ale. Nang matapos si Lola Anita sa pagdarasal, tumayo na ito at sa pagkakaluhod, inayos na din ang pwesto ng makasabay na sa mga nagnonobena. Ngunit bago tuluyang magsimula, nilingon niya muna ang mga apo. Pinandilatan niya ng mga mata. Ang ibig sabihin ay kailangan nilang umayos at manahimik. Naintindihan naman ng dalawang bata ang naisipatid ng lola. Kaya umayos sila ng pagkakaupo at taimtim na nakinig. Halos 1 oras na ang itinagal ng paghihintay ng dalawa. Bago pa man lumabas sa kapilya, nagpaalam si Bagwis sa pare kung pwede siya ang magkalembang ng kampana, hudyat na tapos na ang gawain. Nakangiti ang pare, ngunit hindi ito pumayag. Sinabi na hayaan na lang ang taga-kalembang. Sumimangot naman ang mukha ni Bagwis habang nakasunod sa kapatid at lola. Binagtas nila ang daan pauwi. Madilim na ang daan, pero hindi ito ininda ni Lola Anita. Sa ilang taong ginagawa ang pagnonobena, baliwala na sa kanya ang dumaan sa lugar. Ang dilim naman po, Lola. Sa susunod na araw, magdala po tayo ng ilaw. Wala po akong makita At saka malabo na po yung mata nyo. Hala, meron pong... Pusa. Meron pusa. Ano ba naman yan, Bagwis? Pusa lang yan. Minsan ka lang kasing sumama kay Lola. Madalas, kasama mo yung mga kalaro mo. Ngayon alam mo na kung gaano nahihirapan si Lola. Sabat ni Joker. Ikaw kuya, hindi ka din naman sumasama kay Lola palagi Ako lang palagi yung nakikita. Ikaw yung mas matanda Dapat ikaw palagi yung kasama. Tugon ni Bagwis. Tumahimik nga kayong dalawa. Pareho lang naman kayo ng ginagawa. O siya, sige na. Malapit na tayo. Sa sobrang ingay nyo, nasundan pa tayo ng pusa. Parang may kakaiba dyan Ang itim ng kulay. At mukhang umiilaw pa yung mata. Bago nyo isarado yung pintuan, siguraduhin yung hindi makakapasok yung pusa. Baka magkalat yan sa bahay natin. Wika ni Lola Anita. Kahit may samaan ng loob ang magkapatid, hindi nagpahalata ang mga ito sa lola. Ayaw nilang pareha silang mapingot ng matanda. Ilang sandali lang ay nakapasok na sila sa tahanan. Dumiretso na ng kusina si Lola Anita para maganda ng hapunan. Samantalang nagtulungan ang dalawa sa pagsarado ng pinto. Medyo may kabigatan ang kahoy na ginawang harang, kaya hindi ito kaya ng isang bata. Kailangan may tagahatak sa mga lubid na siyang pinagsasabitan ng harang. Matapos ng ginagawa,
Pumunta ang dalawa sa kusina para makapaghapunan. Napatingin ng matanda na tila nagtataka. Nasanay na ito sa mga apo na nag-iingay at nag-aasaran. Napakunot ang noo nito. Hanggang sa matapos ang pagkain, patuloy na hindi nagkulitan ang dalawa. Kinabukasan, habang abala sa pag-aasikaso si Lola Anita, nagpaalam si Bagwis na makikipaglaro sa mga kaibigan. Pumayag naman ang lolo't lola dahil hindi naman nakakatulong ang bata at madalas ay nangungulit sa kanila. Bagwis, hindi pa tayo nakakapag-agahan na. Umuwi ka mamaya-maya. Tatapusin lang namin ng lola mo yung ginagawa ha. Andito naman ang Kuya Joker mo. Siya na lang ang aalalay sa amin kung sakali. Wika ni Lolo Dako. Salamat po, Lolo. Hindi naman po ako magtatagal. Uwi din po ako kaagad. Alis na po ako. Tugon ni Bagwis. Hindi na siya nilingon ng dalawang matanda dahil nakatutok na ito sa ginagawa. Tumakbo na palis ang bata habang nakasunod sa kanya ang mga mata ni Joker. Nagtaka ito sa kapatid dahil kasabay ni Bagwis sa pagtakbo ang itim na pusa. Hindi naman na masyadong pinansin ni Joker dahil normal lang sa kanila ang madalaw ng ligaw na pusa. Hanggang sa inabot ng tanghali, hapon na hindi pa nakakauwi si Bagwis. Dito na sila kinabahan. Mag-aalas 4 na ng hapon ay wala pa rin si Bagwis. Ano, Joker? Napuntahan mo na ba yung bahay ng kaibigan niya? Anong oras na? Hindi man lang naisip ng batang yun na umuwi. Habang may liwanag pa, hanapin natin sa baryo. Baka nalibang sa paglalaro. Wika ni Lola Anita. O siya, tutulong ako sa paghanap. Talagang mapapalo ko tong batang to eh. Joker, hindi ba nasabi sa'yo kung saan kaibigan pupunta? Kahapon, saan nyo naglaro? Ay puntahan na nga lang natin isa-isa yung bahay ng kaibigan niya. Siguradong natatakot yun eh. Mapapalo siya eh. Wika ni Lolo Dako. Halos suyurin na nila ang baryo. Lahat ng mga posibleng samahan ng bata. Tinanong na nila pero wala. Kinabahan na si Lola Anita dahil padilim na. Hindi pa rin nila nakikita si Bagwis. Hanggang sa nangingi na sila ng tulong sa kapitan ng baryo. Kaagad namang naalarma ang mga tanod. Nagtulungan ng mga ito na mahanap ang bata. May isang kagawad ang nagsabing para madali ang paghahanap. Magpapatulong sila sa mga mangpatpat sa baryo. Ito yung mga taong may malakas sa pangamoy at malakas sa pangdama. Lalo na kung may mga nawawala, mapabagay man o tao, nagagawa nitong matukoy sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga bakas. Makakatulong kung dadali natin si Mang Nador. Yung abilidad nun, siguradong mahanap natin ang bata. At saka baka naglayas, Lolo Dako. Napagalitan niyo po ba o napalo? Wika ni Kagawad Kalay. Ako po yata yung dahilan kung bakit hindi umuwi yung kapatid ko. Nagkaroon kami ng tampuhan kagabi. Patawarin sana ako ni Bagwis, nako. Wika ni Joker. Wala kang kasalanan na po. Ay sige na't kumilos na tayo. Malapit nang magdilim. Kagawad yung apo ko. Pakitawag na po si Mang Nador. Wika ni Lola Anita. Pinatawag ng kagawad ang matanda at kagad naman itong nagpaunlak. Kahit madilim na, kinausap ni Lola Anita ang anak ni Mang Nador. Nante ang pangalan nito. Nais itong magpaalam sa pare kung pwede bang mahiram ang kampana. Ayon sa Mang Patpat, kakailanganin nila ng malakas na ingay. Dagdag pa nito, may aswang na kumuha kay Bagwis. Nang matapos makapagpaalam si Lola Anita, pumayag naman ang pare pero ang problema, may kalakihan ng kampana kaya kailangan ng maraming taong magbubuhat. Maraming nagboluntaryo
Kinarga ang kampana sa isang kahoy na digulong. Sa pangunguna ni Mang Nador, kasama ng buong barangay na may hawak ng sulo, sinuyod nila ang buong lugar habang pinapatunog ang kampana. Kasama din ni Lola Anita ang mga nagnonobena. Nag-alay sila ng dasal. Habang nasa kalagitnaan ng gubat, nakarinig sila ng sigaw. Mga kasama, huwag kayong hihinto. Nandito na ang bata. Di mo hungaswag. Kahit ilipat-lipat mo pa ang pwesto ang bata, makikita ko pa rin yan. Pag napuno ako sa'yo, kapag hindi mo nilabas ang bata, sisiguraduhin kong masusunog ka. Sige mga kasama, lakasan ang ingay! Paulit-ulit na pinatunog ang kampana. Kasabay nito ang pagpalo sa mga kaldero. Umabot na ang ingay hanggang sa karatig lugar. Mga kasama, isentro nyo ang tunog dito sa kaliwang banda. Sa kumpas ko sabayan nyo. Mauubos na ang oras nila. Alam kong hindi sila makakatagal sa ingay. Wika ni Mang Nador. Habang kinakalembang ang kampana ay sinasabayan din ito ng kumpas. May kasamang mga orasyon. Sinabi ni Mang Nador, ang huling maturo ng hintuturo ay ang tamang lokasyon kung nasaan naroon ang bata. Ilang sandali pa, bigla itong huminto sa pagkumpas, sabay turo sa isang lugar. Sigurado ka ba? Kanina pa tayo paikot-ikot sa lugar. Wika ni Lolo Dako. Lolo, si Bagwis. Si Bagwis, Lolo! Wika ni Joker. Napatingin sila sa isang direksyon kung saan ang itinuro ni Mang Nador. Tama ito. Naroon nga ang bata. Nasa gilid ng malaking puno. Nakaupo at tila wala sa sarili at nakatulala lamang. Pinuntahan kagad nila ang bata. Bubuhati na sana ngunit pinigilan sila ni Mang Nador. Huminahon muna kayong dalawa. Hayaan niyong ako ang gumawa para sa inyo. Wala siya sa ulirat dahil sa ginawa ng Diablo. Asahan niyong hindi magiging maayos ang lagay ng bata dahil sa nangyari. Ipagpasalamat na lang natin, hindi siya tuluyang nawala. Wika ni Mang Nador. Habang nakaupo ang bata sa gilid, nakatitig sa kawalan. Nagsagawa ang matanda ng simpleng pagtapik na may kasamang orasyon. Ilang sandali pa bigla itong humiyaw ng napakalakas. Habol hininga habang sumisigaw ng tulong. Kagad siyang niyakap ng lolo't lola. Pagkatapos ay pinagtulungan nilang ibalik ang kampana sa kapilya. Laking pasasalamat ng kaanak at nauwi ng ligtas si Bagwis. Halos umaga na nang makabalik sa tahanan. Humingi ng tawad si Joker sa mga nasabi sa kapatid. Humingi din ng tawad sa kanya si Bagwis. Bumalik na sa normal ang lahat. Nagkwento si Bagwis ang patungkol sa mga nangyari sa nilalang. Ayon sa kanya, dinala siya sa maliit na kubo sa ilalim ng malaking puno kung saan siya natagpuan. Halos mamao siya kakasigaw. Humingi ng tulong. Nakikita niya ang mga tao sa harapan pero hindi man lang siya nakikita o naririnig. Laking pasasalamat niya sa Mang Patpat at nagawa nitong basagin ang sabulag sa pamamagitan ng ingay na nagmumula sa kampana at ginawang daluyan ng dasal ang mga tunog. Sa kabilang banda, muling nagbigay ng utos ang kapitan. Suyurin ang buong lugar upang mapatay ang nilalang o mapalaya sa kanilang lugar. Ayon sa punong barangay, magbibigay lang ito ng malaking problema kung hindi agad maagapan. Kaso nga lang matapos ng lahat ng nangyari, hindi na naulit pa ang kaganapan at hindi na muli pang nakita ang dalawang matanda. Kaso nga lang matapos din ang lahat ng kaganapan, biglang nawala ang kampana doon sa simbahan. Kaunting katanungan bago tayo magpatuloy sa kwento. Saan kaya napunta yung kampana?
Sino kaya yun ng biktima kay Bagwis? Yung dalawang matanda kaya? Kayo nang bahala sa ating comment section mga kabayan. Salamat. Magagawa mo bang patawarin ang kaibigan mo kapag pinatay niya ang lola mo? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Dado. Taong 1991, Camarines Norte. Alas 5 pa lamang ng umaga, naglalakad na palabas ng tahanan ang binatang si Dado. Ito ang araw na itatalaga ang mga bagong opisyales na nanalo sa naganap na eleksyon kahapon. Wala pa mang formal na anunsyo ngunit inaasahan na nilang isa si Dado sa mga makahalal. Natuwa naman ang binata nang marinig ito. Pangarap niya maging opisyales mula pagkabata. Bago pa man sumapit ang alas 8 ng umaga, naroon na sa barangay ang mga tumakbong opisyal. Dahil likas na sa binata ang pagiging mabait, binati naman niya isa-isa ang mga taong naroon. Maya-maya pa dumating na ang punong barangay at kagad na inanunsyo ang mga nanalo. Tama ang inaasahan ng lahat. Nabanggit ang pangalan ni Dado at dahil dito, nagtipon-tipon ang lahat ng mga nanalo at nagpasalamat sa taong bayan. Kasunod nito, kagad na nagpatawag ng pagpupulong ang kapitan at ibinigay ang mga gampanin ng mga konsehal. Si Dado bilang isa sa pinakabata ay nilagay sa pagmamando ng mga tanod na nagro-ronda tuwing gabi. Dahil sa barangay, hindi lang naman mga tao ang binabantayan tuwing gabi, kung hindi pati na din mga nilalang na nagpapagala-gala sa lugar. Karamihan sa mga naninirahan doon hindi na naninibago sa mga usapin ng aswang, tikbalang, sigbin, at lahat ng uri ng mga engkanto. Dati pa man bantog na ang lugar dahil sa mga balitang dating sementeryo ang barangay at karamihan sa mga ninuno ay aswang ang naninirahan. Samantala, buong loob naman itong tinanggap ng binata. Kinalakihan niya ang pakikipagbuno sa mga nilalang. Ang lahing pinagmula ni Dado, ito ang nagmulat sa ganitong uri ng mga naninirahan sa mundo. Ayon sa kanya, kung ang tao ay naniniwala sa Diyos, kinakailangan din itong maniwala sa mga pangkalikasang nilalang dahil ito talaga ang nagbabalanse sa kabutihang dulot ng Ama. Samantala nang matapos naman ang pagpupulong ng mga opisyal ng barangay, kaagad namang umuwi ang binata sa tahanan upang ibalita sa lola ang mga naganap. Lola, alam niyo po ba, napakasaya ng araw ko ngayon. Grabe la, isa na akong konsehal sa barangay. Dati po pangarap ko lang to eh. Hayaan mo la, maglilingkod ako ng tapat sa barangay natin. Wika ni Dado habang karap ang matanda. Ito na lamang ang tanging kasama niya sa tahanan. Mula nang sumakabilang buhay ang mga magulang ilang taon na ang nakakalipas. Ngunit nalulungkot naman ang binata habang tinitignan ng lola. Paralisado na ito at marami ng sakit na lumalabas. Ayon sa mga manggagamot, bunga lamang ito ng pagtanda. Dagdag pa ng iba, dahil sa sobrang sipag ng matanda noong kabataan, sinisingil na ito ng katawan. Ngunit kahit ganon ang nakikita pag uwi ng tahanan, hindi naman nawalan ng pag-asa ang binata na balang araw. Malalagpasan ito ng matanda at lalakas din ang katawan. Nang sumunod na araw, alas 7 pa lamang ng gabi ay nagbabantay na sa kalsada si Dado kasama ang mga tanod. Mapayapa naman ang mga panong iyon, kaya walang naging problema sa lugar. Buong magdamag naging maayos ang pagbabantay ng mga opisyales.
Kaya naman bandang 4:00 pa lamang ng umaga, umuwi na si Dado. Tumagal naman ang ganong sistema sa loob ng ilang buwan, hanggang sa nangyari ang insidente sa barangay na nakapagpabulabog sa mga tao. 11:00 ng gabi, habang nakaupo sa tabing kalsada si Dado at mga tauhan, bigla namang may lumapit sa kanila na isang ginang. Natatarantang ibinahagi na may pumuntang malaking aso sa bubong. Bigla na lamang nawala ang sanggol na anak ng kapatid. Dahil sa narinig ay kaagad na pinunta ni Dado ang lugar. Sinuyod ang bawat sulok na pwedeng puntahan ng nilalang. Ngunit ni anino nito ay hindi nila nakita pa. Wala namang humpay sa kakaiyak ang ina ng sanggol, dahil ito ang anak na matagal nang hinihiling niya sa mga panalangin. Hindi nila nakita ang bata. Sinigurado na lang na maayos at tigtas na ang lugar, at muli nang bumalik doon sa pwesto. Sa buong magdamag, wala namang sumunod na pangyayari tungkol sa mga nilalang. Sumunod na araw, habang naglalakad sa barangay, may isang lalaki na lumapit sa kanya. O Dado, nabalitaan mo na ba? Bumalik na yung matalik mong kaibigang si Resty ah. Natanong ko nga siya kanina kung nagkita na kayo. Ang sabi niya, hindi pa. Ano pang inaantay mo? Iyain mo nang inuman yung kaibigan mo, nako. Mukhang asensado na nga yung buhay eh. Wika ng lalaki. Ngumiti lamang si Dado at nagpatuloy sa paglalakad. Sa loob niya, wala siyang pakialam sa dating kaibigan at kung ano man ang pinagsamahan. Para sa kanya, isa na lamang itong alaala. Samantala, maigi nitong pinag-isipan kung paano nito mauhuli ang nilalang. Hanggang sa sumagi sa isipan na puntahan ang lalaki sa tagong bundok ng lugar, kung saan ayon sa lolo, pinamumugaran ng aswang. Kaya naman umaga pa lang ay nagpaalam na si Dado na hindi makakasama mamayang gabi sa pagbabantay dahil may importanteng pupuntahan. Pumayag naman ang kapitan dahil may nagboluntaryong isa pang opisyalis na pumalit kay Dado. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, kaagad naglakad ang binata papunta sa bundok. Walang ibang nakakaalam sa lugar kung hindi ang lolo niya. Dahil napakatarik at tila napakahirap ng daanan, tanging ang mga ibinaon na pira-pirasong kawayan ang naging gabay ni Dado sa pag-akyat. Nang tuluyang marating ang bundok, nakita ng binata ang kaliwat kanang tumatahol na napakalaking aso at ang mga nakakakilabot, naglili parang ibon na tila kasing laki ng tao. Dahil sanay sa ganitong tagpo, dumiretso lang si Dado at pumunta sa sentro ng lugar kung saan naroon ang napakalaking bato. Galing dito ay natatanaw niya ang napakagandang bilog na buwan. Nanatili muna ang binata sa isang parte ng lugar. Nagtago muna si Dado sa malaking bato dahil sa pag-iingat na makita ng nilalang. Ilang oras nag-antay ang binata hanggang sa may isang lalaki na pumwesto sa hindi kalayuan. Dahil sa liwanag ng buwan, nakita ito ni Dado sa mismong kinakatayuan. Ngunit gano'n na lamang ang galit na naramdaman ng binata nang malaman niya kung sino ang nilalang. Bumaba na ng bundok si Dado at umuwi ng bahay. Habang naglalakad, pumasok sa isip niya ang nakita. Ngunit biglang nawala ang atensyon nito nang mapadaan sa pwesto ng mga kasamahang tanod. Inalok ng mga ito si Dado ng inuman. Pumayag naman ang binata at magdamag nilang inubos ang alak na dala ng kasama. Mag-aalas 6 na ng umaga nang marating ni Dado ang tahanan. Sa napakahinang boses, napatanong ang lola kung saan siya nanggaling. Hindi naman nagsinungaling ang binata at sinabing galing sa inuman
kasama ang mga katrabaho. Hindi pa man nakakaiga, bigla namang pumunta ang ibang konsehal sa lugar para ipaalam sa kanya ang nangyaring muling pag-atake ng nilalang. Ayon sa balita, winarak nito ang katawan ng biktima. Tinangay ang lahat ng laman ng loob. Iniwan ang lasog-lasog na parte ng katawan. Dahil dito, kinakailangan nilang magplano kung paano ito mahanap at matutugis. Kahit wala mang tulog, sumama si Dado sa pagpupulong. Habang nag-uusap, tanging pagsang-ayon lamang ang ginawa ng binata. Hindi rin niya ibinahagi ang nalaman patungkol sa pinagtataguan ng nilalang. Sa loob ni Dado, nawalan siya ng interes sa pagtugis sa nilalang nang matukoy kung sino ito. Kaya ng mga sumunod na araw, gabi-gabing naghahanap sa nilalang ang mga kasama. Sumasama lang si Dado ngunit hindi naman interesado. Hanggang sa sumapit ang pangyayaring nagpabago sa buhay ng binata. 12:00 ng gabi, habang nagroronda ang mga kasama ni Dado, may isang kapitbahay na pumunta sa kanya. Ibinalitang may mga naririnig silang kalampag sa bubong. Kinabahan si Dado. Tila merong kilabot na bumalot sa buong katawan ng binata dahil sa narinig. Kahit naninigas ang mga paa dahil sa pag-aalala sa lola, hindi naman nagdalawang isip pa ang binata at kaagad nang umuwi ng tahanan. Pagkarating dito, naabutan niya ang nagkalat na mga dahon ng saging. Samantalan nang hanapin niya sa loob ng kwarto ang matanda, natagpuan ito ng binata sa ilalim ng higaan. Sa puntong ito, nakaramdam siya ng sobrang kaba dahil napaka-imposibleng mag-isa itong pumasok sa ilalim. Kaya naman dahan-dahang hinugot ni Dado ang katawan ng lola. At nang tuluyang makuha, ganun na lamang ang panlulumong naramdaman ng binata. Nang malinaw na masilayan ang warak na dibdib nito at lahat ng lamang loob, nalinis ng nilalang na umatake sa tahanan. Dahil sa nakita ay bumuhos na lamang ang luha ni Dado. Sa puntong iyon, alam niyang hindi na babalik ang lola. Batid niyang isa lang ang nilalang na gumawa nito. Mas pinili muna ng binata na bigyan ng maayos na libing ang matanda. Kagad niya nang inayos ang labi ng lola. Hindi na ginusto pa ng binata na paglamayan dahil sa sinapit ng katawan. Gusto rin niyang manahimik na ang kaluluwa ng lola. Kaya naman halos 1 linggong nanatili si Dado sa tahanan para kahit papano'y magluksa sa pagkawala ng mahal na lola. Nang mga sumunod na araw, nang medyo makabawi na ng lakas dahil sa pagluluksa, walang pag-atubiling pumunta si Dado sa albularyo na kaibigan ng lolo. Dito ay nagpatulong ang binata kung paano matutugis ang nilalang. Kilala ng manggagamot ang nilalang na tinutukoy ni Dado. Hanggang sa binigyan siya ng karet ng matanda. Puno ng usal at orasyon ng gamit. Kaya isang lapat lang ng metal sa katawan ng nilalang. Siguradong mamimilipit ito sa sakit. Dagdag pa ng matanda, hindi magiging madali ang pagbaon nito sa nilalang. Ngunit kapag nagawa niya ito, siguradong babalik na sa anyong tao at unti-unting mamamatay. Sumang-ayon naman si Dado ng gabing iyon. Muli niyang pinuntahan ng bundok dala ang pinairam na karet ng albularyo. Nang makarating sa lugar, kagaya ng dati ay nagtago muna ito sa isang sulok kung saan natatabunan ng mga talahib at malaking bato. Nang sumapit ang 12:00 ng hating gabi, nakita mismo ni Dado kung paanong tumingala ang lalaki sa bilog na buwan. Sumisigaw pa ito at parang sobrang nasasaktan.
Maya-maya pa unti-unting nagpalit ng anyo ang nilalang. Purong itim ang kulay ng balat. Puno ng buhok ang buong katawan. May mahabang kuko. May matalim na pangil at mapupulang mga mata. Hindi na nagdalawang isip pa si Dado. Kagad itong sumugod. Sa unang beses na pagtatangkang ilapat ang karit sa balat ng nilalang. Hindi nagtagumpay ang binata dahil sa bilis at lakas ng aswang. Ilang minutong nakipaglaban si Dado. Ngunit ni isang beses ay hindi siya nanalo. Puro kalmot ng nilalang ang natamo niya sa katawan. Ngunit sa gitna ng labanan, bigla niyang narinig ang tinig ng lola habang umiiyak. Nang lingunin ito ng binata, wala siyang nakita. Naalala ng binata lahat ng pag-aaruga ng matanda sa kanya. Hanggang sa malagim na sinapit ng katawan ng matanda. May dumaloy na enerhiya mula sa hawak na sandata. Nakaramdam siya ng lakas at mabilis na inatake ang nilalang. Hindi na ito napigilan pa ng aswang at matagumpay na naibaon ang karit sa katawan nito. Bumulagta ang nilalang sa lupa. Hindi na nagawa pang makabangon at unti-unting nalagutan ng hininga. Habang tinititigan ng binata ay bigla nitong hinila ang katawan ng nilalang. Dinala sa patag, kung saan makikita ito ng lahat ng kapitbahay. Nakabaon pa rin ang karit sa dibdib nito, habang naglalabasa na ang mga tao kahit pa alanganing oras. Nang maingay na ang paligid dahil sa pag-uusap ng lahat ng naroon, hinugot ng binata ang karit at unti-unti itong bumalik sa anyong tao. Di ba si Resty yan? Yung matalik na kaibigan ni Dado? Paano nangyaring aswang yan? Wika ng isang kapitbahay. Samantala, dahil sa sobrang pagod ay naupo na lamang si Dado sa tabi nito. Naalala niya ang pinagsamahan ng kaibigan. Si Resty lamang ang naging kaibigan mula pagkabata. Lahat ng kalokohan at sekreto ay ibinabahagi sa isa't isa. Halos magkapatid na ang dalawa. Hanggang isang araw, niyaya siya nitong manirahan sa lugar ni Resty para makapaghanap buhay. Dahil sa may tiwala naman siya sa kaibigan, nilisan ni Dado ang sariling lugar upang sumama. Naging maayos naman ang pagtanggap sa kanya ng mga magulang ng kaibigan. Sa katunayan, sobra pa ang pasahod na ibinibigay sa kanya. Dahilan para mabuhay niya ang lola ng mga panong iyon. Ngunit isang araw, nalaman ni Dado, ang pakay pala ng kaibigan sa pagyaya sa kanya ay para isali sa angkan. Nalaman niyang hindi ordinaryong tao ang kaanak ng kaibigan dahil pamilya ito ng mga aswang. Nung araw na dapat sana'y papasahan na siya ng batong itim mula sa lolo ni Resty, tumakbo si Dado. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi ng tahanan. Ngunit lakas loob na lamang siyang humingi ng tulong sa iba't ibang tao. Hanggang sa maswerteng nakakita ng kakilala na tutulong sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit hindi na muli pang kinausap ni Dado ang matalik na kaibigan. Samantala, nang dumating ang mga opisyales ng barangay, pinaubayan na nito ang katawan ng dating kaibigan sa mga katrabaho at tahimik na umuwi ng tahanan. Matapos ang pangyayaring iyon, ilang araw na nahimik sa tahanan ng binata. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari, sobra siyang nanghina. Isang gabi habang kumakain ng hapunan, may kumatok sa tahanan. Nagulat siya nang pagbuksan ito. Ganon na lamang ang panlalaki ng mga mata. Dahil buhay pa ang kaibigang si Resty. Kahit sobrang nagtataka sa mga nangyayari, maayos namang magsalita ang kaibigan, kaya pinapasok ito ni Dado.
Kahit may nararamdamang galit sa pagpatay sa lola, pilit pa rin niyang pinakinggan ang pakay ng kaibigan. Humingi ito ng tawad kay Dado. Ayon kay Resty, hindi niya sinasadya kung anumang nagawa sa lola niya. Dagdag pa ng kaibigan, sa tuwing nagiging aswang ay hindi niya kontrolado ang isipan. Ang tanging nagagawa lamang, humanap ng biktima. Hinihingi niya ang tulong ni Dado para maipasa ang ibang bato ng mga aswang na nasa katawan dahil ayaw niya nang makapatay pa. Hindi man lubos na naniniwala, binigyan niya ito ng pagkakataon. Sa loob ng ilang buwan at lumipas ang taon, ikinukulong niya ang kaibigan sa tuwing sinusumpong ng pagiging aswang. Maayos naman ang pakikitungo niya kay Resty dahil hanggat nakakaya ay pinipigilan nito ang sarili. Samantala, nagpatulong na rin si Dado sa kaibigang albularyo sa paghahanap ng pwedeng mapasahan ng lahi ng mga aswang. Walang pagdadalawang isip na tumutol ang matanda dahil kailanman hindi makakabuti sa lugar ang magpalaganap ng lahi ng mga aswang. Kaya naman kahit naawa sa kaibigan, pumayag na lamang si Dado na sa pilitang alisin sa katawan nito ang itim na bato. Kahit pa buhay ng kaibigan ang magiging kapalit. Hinayaan na ni Dado ang albularyo na gawin ang nais. Nung mismong oras ng pagtanggal ng bato sa katawan ng kaibigan, umalis si Dado sa lugar. Ibinili na lamang nito sa matanda na diretsyong ilibing ang katawan ng kaibigan dahil hindi niya nakakayanin pang siya mismo ang maglibing nito. Kaya naman ang tanging naabutan ni Dado, ang puntod ng kaibigan sa likod ng tahanan. Hindi na ito inilibing ng matanda sa sementeryo dahil hindi naman sagrado ang katawan ni Resty para ihanay doon. Mahirap man at sobrang lungkot. Wala nang ibang pwedeng magawa ang binata kung hindi tanggapin ang lahat ng ito. Sa paglipas ng panahon, bago pa man pumanaw ang kaibigang albularyo, ibinigay nito kay Dado ang itim na bato na nakuha sa katawan ng kaibigan. Tinanggap naman ito ni Dado at inilagay sa isang botelya na nilagyan ng langis. Hanggang sa ngayon na may sariling pamilya si Dado, dala-dala pa rin ang batong itim ng matalik na kaibigan. Sa tuwing mag-isa ay tinititigan niya ito. Napapabuntong hininga na lamang. Sa tuwing naaalala ang mukha ng kaibigan, naaalala rin niya ang mukha ng kanyang lola na minsan itong pinatay.